may tanong sa atin, how true na may wakwak officials? Ano ito mga kabunyog? Tinanong yan sa press con kanina. Mayroong isang official sa isang exclusive na homeowners village, pangmayaman. Nung ni-raid yung KTV bar, naabutan yun doon sa Blue Hotel, may kasamang babae. Nag-cover pa nga ng mukha yung babae pagbukas ng pinto. Yun, pinusasan yun ng mga otoridad, ng ni-raid ng NBI yun. Actually, nakakuha ng atensyon yun ng media. Kasi kilalang negosyante yun, parang Filipino-Chinese. Tinanong kanina yun, kakasuhan po ba yung Filipino-Chinese? Pinangalanan ng media hindi ko na kasi natandaan yung pangalan. Kakasuhan po ba yung Filipino-Chinese? Bakit parang wala na kaming naririnig doon? Ay di ba naaktuhan yan noon nang ni-raid yung KTV bar at saka yung Blue Hotel? Sabi ni Director Matibag, kakasuhan daw yun bukas. Kasama daw yun. Kaya, mga kabunyog yan yung assurance ni Director Matibag. Yung Filipino-Chinese na naaktuhan nung araw na ni-raid yung Blue Hotel at yung KTV bar, kakasuhan pa rin bukas. Bukod kila Mike Defensor at kila Julie Defensor, kakasuhan din yung naaresto na yun. Naaresto daw yun Pero hindi naman daw ang kaso nun qualified human trafficking, parang solicitation lang, nag-solicit ng prostitution. Kaya medyo yun, simple human trafficking. So yan mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin bukas kasi papangalanan na ng NBI kung sino-sino yung mga kakasuhan nila. Basta't ang sinabi ni Director Matibag kanina, pati yung Filipino-Chinese na naaresto nung ni-raid yung Blue Hotel at KTV bar, naaktuhan kasi yun, nasa loob mismo ng kwarto Tapos nung pinabuksan ng NBI yung kwarto, lumabas yung lalaki, Filipino-Chinese. May babae dun sa loob ng kwarto, nagtakip ng mukha. O yun, kasi may kasamang media yung NBI nang ni-raid nila yung KTV bar at saka yung Blue Hotel O kaya alam ng publiko yun, hindi yun maitatago. Kaya nagtatanong ngayon yung media, ano po bang nangyari doon sa Filipino-Chinese? Kilalang negosyante daw yun. Sabi ni Director Matibag, kakasuhan pa rin yun. Bukas, kakasuhan daw yun. Bagamat hindi daw tulad ng kaso kila Mike Defensor at kay Julie Rose Defensor. Kasi simple trafficking lang naman yun. Kaya ito. So marami tayong aabangan bukas mga kabunyog. Marami tayong aabangan. Pero si JB Ejercito, ang alam ko, nung katatapos lang ng raid nitong KTV bar na ito at saka yung Blue Hotel, nagdeklara si JB Ejercito na magpapatawag sila ng Blue Ribbon ng hearing. Sabi niya, magpapatawag ang Senado ng investigation in aid of legislation tungkol doon. Kasi nga maraming violation ang dito, ang maraming paglabag ang nagawa dito, krimen. At may mga involved pang mga kilalang tao, lalo na yung may Filipino-Chinese na negosyante na involved doon, naaktuhan. Kaya sabi ni Senador JB Ejercito, magpapatawag ng investigation in aid of legislation. Ay wala pang nangyayari. Wala pang nangyayari. Kaya nga tayo sabi natin, dapat ituloy yun. Hindi malilimutan ng taong bayan yung sinabi na yun na magpapatawag ng investigation. Bakit parang nakalimutan na? Dahil ba may senador na involved dyan? Kasi si Mike Defensor mismo ang nagsabi na may senador siyang investor at mayroon pa daw siyang cabinet secretary na investor. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, so bukas aabangan natin yung pagsampa ng kaso. Sa pa lang ito, sa DOJ, dadaan pa ito sa preliminary investigation. Bibigyan pa naman ng pagkakataon sila Mike Defensor at saka yung mga officials ng
nitong Cliff Point, Blue Hotel, Chicago KTV Bar, bibigyan sila ng pagkakataong magdepensa ng mga sarili nila. Pati yung Filipino-Chinese na aresto, bibigyan ng pagkakataong magdepensa ng mga sarili nila. Dadaan yan sa preliminary investigation. Pagkatapos ng preliminary investigation, isasampa na yan sa korte. Kaya ito mga kabunyog, magkakaroon na ba kaagad ito ng warrant of arrest? Hindi pa po. Hindi pa po ito, wala pang mai-issue'ng warrant of arrest kahit magsampa ng kaso bukas. Kasi ito ay NBI pa lang ang nag-file ng kaso sa DOJ. Ang Department of Justice magsasagawa pa yan ng preliminary investigation. Pero ang preliminary investigation, mabilis na lang yan. Kasi ang kinukuha na lang dyan, yung side ng mga respondents, yung mga pinapangalanan. Shout out kay Raulim sa Urdaneta City, Pangasinan. Sino daw yung senator at cabinet secretary na investor? Wala pa. Hihintayin natin ang sagot ni Mike Defensor. Kasi sasagot dyan si Mike Defensor eh. Magbibigay siya ng sagot yan. Nung una kasi ayaw niyang sumagot sa NBI. Sabi niya, hindi kami dyan magko-cooperate sa NBI. Ano naman yan eh? Ano yan? May pattern na yan ng harassment. Ngayon, nasa DOJ na ang kaso. Wala nga namang hindi pa sila sumagot dyan. Isusumpi na sila ng Department of Justice. Papadalhan sila ng sumpina. Pag hindi sila sumagot dyan, wini-waive nila yung rights nila na magbigay ng kanilang depensa, maglalabas ka agad ng resolusyon ng DOJ, sasampahan na sila ng kaso ngayon. Pag sinampahan sila ng kaso, ay kaagad-agad maglalabas ang korte ng warrant of arrest. Ay katulad na yan kay Kibuloy sa kay Harry Roque. Tandaan natin, si Kibuloy at si Harry Roque, qualified human trafficking din ang kaso. Si Kibuloy qualified human trafficking. Bakit? Ay ginamit niya yung sekta ng relihiyon niya para mag-recruit ng mga miyembro. Tapos yung mga miyembro, lalo na kabataan, kababaihan, pinaglilimos niya. Pinagbebenta ng kung ano-anong produkto. Pagkatapos yung mga minors, nandun, ginawa niyang parang sex slaves. Tagapaligo sa kanya at ini-engage sa mga sexual na activities. Kaya yun, qualified human trafficking yung kay Kibuloy. Ito naman kay Roque, yung mga mga nagtatrabaho sa Pugo, may foreigners, may Pilipino, para na silang mga alipin doon. Nakakulong doon sa loob ng compound ng Pugo. Kapag may nagawa kang hindi nagustuhan ng may-ari ng Pugo o ng management, mayroon silang torture chamber. Tinutorture doon, may pinatay na nga daw eh. Kaya qualified human trafficking din yon, yung kay Roque. Ito na naman kay Mike Defensor, qualified human trafficking na naman. Kaya dito, mukhang itong mga pro Duterte na i-involve sa qualified human trafficking. Si Kibuloy, si Roque, itong si Mike Defensor. Kaya lumalabas dito, lahat ito non-bailable. Non-bailable. Pero kung si Roque lumabas ng bansa, ayaw ko si Mike Defensor, anong niya. Sabi naman ni Mike Defensor, confident daw siya na malalampasan niya to. Wala daw yan. Tanga at bobo daw yan si Matibag. Yun ang sabi niya. Sabi naman ni Matibag, magkasubukan tayo. Magkasubukan tayo. Ay, kay Kabunyog Adelaida Ferranel. Kumusta po kayo dyan sa Rome, Italy? Si Rinaldo Gonzales, kumusta po kayo? Bubong Ed, Agustin Mondragon, Soledad Herrera, kay Martea, 3237, kay Biligan New Gagarin, the third, Nover de Los Santos, Iranio Niegos. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, shout out sa inyo. Ito po ang ating kape at kwentuhan. Subaybayan niyo po ang aking mga talakayan sa inyong mga patuloy na tumatangkilik nito. Maraming salamat sa inyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw.